magkakaustisya kayo. Kumbaga, ina-accuse ninyo yung ating gobyerno ng inostisya. Ang challenge ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi di ba, binanat-banatan niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala mang kinalaman sa kanyang kinasadlakan kasi yung kaso niya, mga kababayan, nasa Amerika. Tulad mga kababayan ng kanilang leader na fentanyl talaga, Mr. Maravillas. Fentanyl. Nag-pray rally din yung mga minions ni Kibs doon po sa Liwasang Bonifacio sa Manila, demanding justice sa ating gobyerno para kay Pastor Kibs at tinihiling ang resignation ni Risa Ontiveros. Di kumusta niya, Mr. Maravillas, yung crowd? Parehas din na mga kababayan ng crowd ni Mau Diggs, hindi umabot ng 1,000. Yan po, based sa estimate ng mga police authorities. O yan po, yung aerial picture mga kababayan, nakuha ng Manila District, Police District. Iyan niya, Mr. Maravillas, sumisigaw sila ng hostisya, pinapasagot ng Congress at saka ng Senado para marinig yung kanilang side. Ayaw man magpakita ni Kibs, nagtatago, may pahulaan pa. Yun na nga po. O ngayon, yung challenge mga kababayan ni Kibs sa ating mga authorities na filean siya ng kaso sa korte. Ayon, kinol po ng Department of Justice. Ipinag-utos na po ng DOJ ang pag-file ng child abuse cases, pati trafficking, laban kay Pacquiao. You see, lalo niya, Mr. Maravillas, na nalubog sa problema si Kibs. Iyon ang gusto niya, yun ang challenge na pinalabas niya mga kababayan last week. Ayon, kinol ng DOJ. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Kahit saan po ninyo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-booking online, bumili ng plane tickets dito po sa amin. Nagbo-booking din po kami, pati sa mga hotels. May Paymaya po kami rito, may bayad center na rin. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum mula South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur before and now. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook. Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try nyo lang po ito. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. By the way pala, mga kababayan, yung ikinamatay pala ni veteran actress Jacqueline Jose, sabi ng kanyang anak na si Andy Eigenman, na heart attack daw yung kanyang nanay. Ayan yung papresko niya kahapon. So, nakakalungkot man, kaya lang talagang ganyan ang buhay. Condolence na lang sa kanyang family. Si Senator Robin Padilla, nag-file yata ng Senate resolution para bigyan ng pugay at saka magpaabot ng official na pakikiramay sa family po ni Jacqueline Jose. Kasi laking contribution din mga kababayan sa sining ng premiadong aktres. So yun yung mga developments ngayon ng balita. So balikan natin yung ating kwento. Ito na siya. Sabi rito sa balita ng Manila Bulletin, look, hundreds of people gather at Liwasang Bonifacio in Ermita, Manila, Monday to call for justice for Pastor Apollo Kibuloy. Manila Police District said the crowd has reached 800 as of 3 p.m. Konti man lang po ang dumalo. Sabi nila, milyon sila. Pinanood natin mga kababayan yung rally kasi kinover din ng media. Lalo na siyempre ng kanilang sariling istasyon na suspendido pero kin-operate po sa social media. Yung prayer rally po, parehas ng ginawang maisog prayer rally ni Fentanyl. Sigawan po, politika. Saan ba niya magmana? Siyempre, political advisor. Si Fentanyl ni Kibs. Si Kibs naman po, spiritual advisor. Ni Maudigs. Other than mga kababayan, nagsisigaw sila ng Justice for Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy, and Resign Hontiveros. Nagsisigaw din sila ng hindi kami bayad, hindi kami takot. Hindi takot? Bakit yung leader po ninyo nagtatago? Puro baliktad yung sinasabi ninyo. Hindi bayad, hindi takot daw. Pakinggan natin mga kababayan yung sinisigaw nila. Ayan po, hindi daw sila bayad, hindi sila takot. Justice for Kids. Magkakaustisya kayo. Kumbaga, ina-accuse ninyo yung ating gobyerno ng inostisya. Ang challenge ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi di ba, binanat-banatan niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala mang kinalaman sa kanyang kinasadlakan kasi yung kaso niya, mga kababayan, nasa Amerika. Tapos, nagpaimbestiga yung Senado. Ang nangunguna sa investigasyon, anti-Marcos, si Risa Hontiveros. Ba't ninyo dinadamay ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala man dyan kinalaman. Tapos, inaccuse ninyong aswang. Nagkikipagsabuatan pa sa Amerika daw para daw siya ibigay, isurrender na sa Amerika. Sa challenge ng ating Pangulong Bongbong Marcos, harapin mo na lang niya. Sagutin mo niya, paliwanag mo yung sarili mo, di pagkatapos yan, di tapos na. Both sa Congress, House of Representatives, sa issue ng SMNI, pati sa Senado. Kasi, inaakusa siya ng kanyang mga former members na mga kababaihan na may pala sila, late evening duties, nagpapamasahe daw si Pastor Kibbs pagabi. Gamit itong mga mga dati niyang mga member. Ayun, alam na ninyo kung ano yung nangyari. Ikwininto po doon sa Senate investigation ni Risa. Hindi nga ako nakikinig ng dire-diretso kasi parang
nanonood ka lang ng triple X na Betamax. Ano ba, malaswa? Hindi kaya ng aking power, mga kababayan. O ngayon, sabi sa challenge ni Ari Rocky, kasi nandun din ay nakita ko pala si Panilo na mag-file daw ng kaso sa husgado. Kasi hindi ko na pinanood dire-diretso. Alam na natin yung isisigaw nila. O ngayon, kinol yung challenge nila. O ito na ngayon, nag-utos na yung DOJ, mga kababayan, na file ng sexual abuse case and human trafficking, si Kibs. You see? Ito siya, mga kababayan. Sabi rito, the DOJ has ordered the filing of sexual abuse of a minor case in qualified trafficking against Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Quiboloy. Sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, ipinag-utos niya ito kahapon as the DOJ granted a petition for review pending before the DOJ for over 4 years. Sabi ni Remulla, the case for qualified human trafficking would be filed before a Pasig court. There was a reversal of the previous ruling of the Office of the City Prosecutors of Davao. At sa masusing pag-aaral, nakita natin na mabigat talaga ang dahilan, sabi po ni Remulla, sa DOJ's decision reversing the findings ng Davao prosecutor. Lalo yan, Mr. Maravillas, maguramentano si Pacquiao. Ngayon ang challenge niya eh. Siya yung nagsabi noon, filean siya ng kaso. O di filean ng kaso. O di ba? O ngayon, yung threat niya na manindigan at mag-ala Bonifacio, o di gawin niya, gustong magpa-people power, gustong maging hero. Siya na daw yung mangunguna, sabi doon sa kanyang statement po. Pero yung ating gobyerno, gagawin po yung nararapat, yung tama, pati yung Senado at saka yung Congress. So sabi rito, ang mga kasong ito ay dumating sa departamentong ito 4 na taon na ang nakalipas, kaya pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas dito ay mayroon talagang pananagutan si Pastor Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasama. Aside from Quiboloy to be included in the case for violation of Anti-Child Abuse Act and qualified trafficking are 5 other individuals. The Davao City Prosecutor's Office dismissed the complaints of rape, child abuse, trafficking in persons through forced labor, and trafficking in persons through sexual abuse against Quiboloy and the 5 other individuals. The complainant was a former member of the Davao-based KJC who claimed that she was sexually abused in 2014 when she was 17 years old. The victim filed a petition for review before the Office of the Justice Secretary seeking a reversal of the decision of the Davao City Prosecutor's Office. Meanwhile, Remulla said they will also ask the Supreme Court to transfer the venue of the case from Davao to Manila. Pipirman ko ang sulat sa Korte Suprema pag na-file na ang kaso na ilipat sa Maynila ang kaso ng rape in relation to Republic Act 7610. So tama po, siyempre si Pacquiao, malakas yung impluensya doon sa Davao. Other than malakas ang impluensya, may special power. Napa-stop yung napa-stop yung lindol, sabi niya, stop! Tingnan natin kung mapapa-stop, mga kababayan, ang paglipat ng kasong ito sa Manila, kung pati yung Supreme Court kaya niyang pa-stopin. Remulla explained that they wanted the case transferred due to threats and intimidation in Davao. So yan, mga kababayan, abangan natin ang susunod na mga kabanata dito po sa kaso na kakaharapin sa husgado na po ni Pastor Kibs. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.